May mga lugar sa mundo na kahit ang kalikasan parang ayaw sa tao. Mga lugar na walang awang init, walang kasiguraduhan ng buhay, at bawat araw pinapamukbang ka ng alikabok. Pero sa kabila ng lahat, may mga taong hindi nagpatinag mula sa mga lungsod na nilalamon ng disyerto hanggang sa mga bahay na hinukay sa ilalim ng lupa at mga pamayanang literal na nakikipaglaban sa kalikasan araw-araw. Ito ang mga lugar kung saan ang buhay hindi normal, mas mainit pa sa ex mong hindi naka-move on. Mga lugar na tahimik pero delikado. Tito John's TV. Una sa listahan, Timbuktu, Mali. Dati isa ito sa pinakamayamang lugar sa mundo. Parang Wall Street ng disyerto. Pero ngayon, napapalibutan na ng Sahara Desert. At ang disyerto, palapit ng palapit. Parang utang na hindi mo matakasan. Yung init, lampas 40 degrees Celsius. At pag may sandstorm, kayang ilibing buong kalsada. Pero kahit ganon, mahigit 50,000 tao pa rin ang nandito. Ang bahay nila gawa sa putik, makapal ang pader para hindi pumasok ang init sa umaga at hindi lumabas ang lamig sa gabi. Pero syempre, kalaban nila ang hangin at buhangin. Kaya ang trabaho nila mag-repair habang sinisira ulit ng kalikasan ng paulit-ulit. Ang kanilang kabuhayan, konting trade, konting farming malapit sa Niger River at higit sa lahat, pagpapanatili ng tradisyon. Isang lungsod na gawa sa lupa na patuloy lumalaban sa disyerto na kahit papano nakatayo pa rin. Sunod, Dalol, Ethiopia. Isa ito sa pinakamainit na lugar na may tao pa rin. Pagdating mo dito, para kang napunta sa ibang planeta. Parang Mars na may halong sabaw ng asido. Yung lupa kakaiba yung kulay, tapos may mga kumukulong acidic pools, at yung hangin libreng toxic gas. Yung temperature hindi lang mainit, higit 40 to 49 degrees Celsius sa buong taon, parang oven na walang off button. Dito walang bahay na matino, walang barangay hall, walang tindahan ni Aling Nena. Pero araw-araw may mga tao pa rin na pumupunta dito, ang mga minero ng asin. Naglalakad sila papasok sa impyerno para lang magtrabaho. Mano-manong tinitibag ang asin sa ilalim ng init na kaya magprito ng itlog sa noo mo. Walang protection, walang safety net, walang file complaint sa HR. Pagkatapos ng trabaho, abay batsihan na agad sila. Kasi kung matutulog ka dito, parang nag-book ka ng overnight stay sa Kalan. Pero bumabalik pa rin sila araw-araw, paulit-ulit. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ito ang buhay nila. Next stop, Meyman, Iran. Pagdating mo dito, para kang na-teleport pabalik ng libu-libong taon. Walang modern vibes, meron lang bundok, bato at katahimikan na parang may iniisip na multo. Ang lugar na to estimated na 8,000 hanggang 12,000 years old. Mas matanda pa sa lahat ng dahilan mo kung bakit ka hindi pa mayaman. At ang pinaka-weird dito, yung mga bahay. Hindi itinayo, hinulman nila sa bato. Mahigit 400 tirahan, nasa 2,000 cave rooms. Literal na bahay yung bundok. Ang nakakagulat, halos perpekto ang design. Kung mainit sa labas, malamig sa loob. Kung malamig naman sa labas, medyo mainit naman sa loob. Mahigit 100 tao lang ang nakatira dito at semi-nomadic pa sila. Sa tag-init, umakyat sila ng bundok kasama ang kanilang mga hayop. Sa tag-lamig, balik ulit sila sa kuweba. Simple lang ang buhay nila sa gitna ng sobrang malupit na kapaligiran. Next, San Pedro de Atacama. Ito ang bayan na halos walang ulan. Located sa Atacama Desert, ang pinakatuyong lugar sa Earth. May mga lugar dito na gapatak lang ang ulan sa buong taon. At meron pang lugar na 400 taon nang walang ulan. Ganon katindi.
Yung lupa parang Mars, yung hangin sobrang tuyo, pati bakterya nahihirapan mabuhay. Pero kahit ganon, mahigit 5,000 tao pa rin ang nakatira dito. Paano sila nabubuhay? May underground water at supply na galing sa malalayong lugar. Pero nakakamangha dito, isa itong tourist hotspot, dinadayo pa ng mga tao. Next, Coober Pedy, Australia. Dito ang summer temperature lampas 40 degrees Celsius ulit. Walang lilim, walang puno, kaya ang ginawa ng mga tao hindi sila umalis, naghukay sila. Ngayon higit kalahati ng populasyon nakatira sa ilalim ng lupa. Tinatawag nila itong dugouts. Ang temperature sa loob nasa 23 degrees Celsius sa buong taon. Parang aircon ng kalikasan at libre pa. Habang tayo ay nagbabayad ng napakamahal na kuryente, sila naka-earth cooling system. Pero hindi lang yun. Ang buhay dito umiikot sa opal mining. Araw-araw hukay ng hukay. Hanap ng mamahaling bato sa ilalim ng disyerto. Parang loto pero pawis at buhay ang puhunan. Isang buong bayan na literal na nakatago sa ilalim ng lupa. Next stop, Chinguetti, Mauritania. Ito yung lugar na dahan-dahang kinakain ng disyerto. Hindi isang bagsakan kundi butil-butil araw-araw. Ang init, ganun din, 40 degrees Celsius pataas. Yung sandstorm, lintik, parang may galit sa buong bayan. May mga buhangin dito, lampas 100 meters ang taas. Parang bundok na gumagalaw, papalapit sa kanila para lamunin ang buong lugar. Dating center ng Islamic learning, trade hub at intellectual powerhouse. Pero ngayon, ilang libong tao na lang ang natitira. Maraming bahay ang nakabaon na sa kalahati. Yung iba nilamon na talaga. Pero sa loob ng mga bahay may treasure pa rin. Ang ancient libraries, mga mano-manong isinulat ng higit 700 taon. Ang tubig, naku po, sobrang limitado. 1,000 taong bayan na parang unti-unting natatalo. Pero hindi pa rin sila sumusuko. Pang-7, Shibam, Yemen. Ito bossing, ibang klase. Sa gitna ng disyerto may lungsod na nagpatayo ng skyscraper gamit ang putik. Hindi semento, hindi bakal. Tinayo mahigit 500 years ago. At yung mga building umaabot ng 30 meters ang taas. 5 hanggang 11 floors, kaya tinatawag siyang Manhattan of the Desert. Ngayon 7,000 tao pa rin ang nakatira dito. Pero ang problema, yung materials nila marupok pa sa jowa mong lawayin. Isang ulan lang, isang erosion, kailangan ulit i-repair. Pero kahit ganon, tumayo ang lungsod na to ng ilang siglo. Isang vertical city na gawa lang sa lupa na dapat matagal nang bumagsak. Pero hanggang ngayon, parang yung sa tito mo, nakatayo pa rin. What? Sunod ang Siwa Oasis, Egypt. Isang lugar sa gitna ng Sahara Desert na parang milagro. Ang ulan halos zero. Kahit ulan na pang sad boy moment, wala dito. Pero kahit ganon, mahigit 30,000 tao ang nakatira dito. Simple lang ang diskarte nila. Tubig sa ilalim ng lupa. Mahigit 300 natural springs ang tuloy-tuloy na naglalabas ng tubig. At dahil dyan nakakapagtanim sila ng milyong-milyong pounds at olive trees. From disyerto ginawang sakahan. Ang mga bahay gawa sa kerchef, halo ng asin at putik. May natural aircon sa loob kahit sa labas ay 40 degrees Celsius ang init. At ang mas malupit pa, yung mga tao dito may sarili silang lengguwahe, may sarili silang kultura. Isang mundo sa gitna ng disyerto na parang hidden level sa video game. Death Valley Junction, USA. Katabi nito ang Death Valley na may record na 56.7 degrees Celsius. Yan yung init na kahit demonyo pinagpapawisan. Madalang ang ulan, yung landscape parang iniwan na ng Diyos. Pero may less than 20 pa ang nakatira pa dito. Hindi barangay, isang GC lang sila. Pero may opera house dito, ang Amargosa Opera House.
Sa gitna ng wala, abay may show pa. Sobrang hirap sa tubig, isang halos abandonadong bayan na somehow humihinga pa rin. Sa pang-sampo, Wajir, Kenya. Pagdating mo dito, good luck. Yung init, 40 degrees Celsius din pataas. Madalang din ang ulan, yung paligid walang katapusan na kapatagan. Pero ang tunay na bida dito, may mga balon, yung iba higit 100 years old na. At para makakuha ng tubig, maglalakad ka kilometro-kilometro sa ilalim ng araw na parang tinutusta ka na longganisa. Tapos pipila ka pa ng oras para lang sa tubig. Marami sa kanila semi-nomadic. Kasama ang alagang hayop lumilipat kung saan may chance mabuhay. At minsan, ang tagtuyot tumatagal ng taon. Buong komunidad napipilitang umalis. Pero kahit ganon, bumabalik sila, lumalaban ulit. Sunod ang Huacachina, Peru. Unang tingin mo dito parang peke. Parang green screen lang o edited sa CapCut. Sa gitna ng walang katapusang buhangin, biglang may lagoon. May palm trees, may maliit na village. Less than 200 tao lang ang nakatira dito. Pero ang tunay na bida, yung mga buhangin na bundok. Umaabot hanggang 500 meters. Bundok na gawa sa buhangin. Sa umaga parang ginto ang paligid. At sa gabi nagiging orange, parang sunset na may drama. Sunod ang Arg-e-Bam, Iran. Pagdating mo dito, hindi siya parang mga guho. Parang multo ng isang buong mundo. Dating pinamalaking mud brick city sa Earth, 180,000 square meters. May bahay, may palengke, may moske, may barracks. Kompletong syudad na protected pa ng 38 watchtowers. Pinakapik nito ay noong 7th to 11th century. Silk Road era, yung panahon na literal, dumadaloy ang yaman. Pero noong 2003, isang lindol na 6.6 magnitude, 70% ng lungsod naglaho. Seconds lang naging alikabok ang daang-daang taon ng kasaysayan. Ngayon, tahimik, walang tao, walang ingay. Hangin lang na parang nagkwekwento ng nakaraan at mapapaisip ka. Kung ganito kadaling mawala ang isang lungsod, ano pa kaya tayo? Al-Madam, UAE. Ito bossing, parang horror movie na walang jump scare. Pero mas nakakatakot. Dating village noong 1970s. Maayos, tahimik, normal, tapos iniwan. Walang malinaw na dahilan. Pagpasok mo sa loob, doon mo makikita ang tunay na nangyari. Kinakain ng bawat bahay ng buhangin. Walang tao, walang kwento, kundi hangin na patuloy nagdadala ng buhangin papasok. Parang sinasabi ng disyerto, akin na ulit ito. Sunod ang Turpan Basin, China. Isa sa pinakamainit na lugar sa mundo. Ang temperature umaabot ng 45 degrees Celsius at ang lupa 150 meters below sea level. Parang nasa ilalim ka na ng mundo tapos mainit pa. Pero plot twist, may ubasan. May grapes sa disyerto dahil sa ancient engineering, ang Carez system. May higit 5,000 underground channels na nagdadala ng tubig mula bundok. Hindi sila umalis, nag-isip sila. Panghuli, Pandovan, Iran. Pagdating mo dito, parang nasa fantasy movie ka. Mga bato, hugis cone. Pero ang twist, tinitirhan sila ng 700 taon na. Hindi bahay na gawa sa bato, bahay na mismong bato. Ang populasyon, nasa 500 mahigit at natural pa rin ang cooling system. Pag summer, cool. Pag winter, warm naman. Zero electricity needed. Habang tayo nag-aaway sa bill ng Meralco, dito mo marirealize, hindi lahat ng progreso kailangan modern. Minsan, ang tunay na galing nasa simpleng diskarte. Kung napahanga ka sa tibay ng mga taong to at gusto mo pa ng ganitong klase ng kwento, subscribe ka na bossing. Shout out kina Banateros Jeffrel Mendoza ng Baguio City, JFax D888 ng Toronto, Canada, Arham Noron from Santiago City, Isabela, Nenyaro Brigado, Drew 389 from South Korea, Cedric na nasa Kuwait,
Joanna Maria Neves na nasa Taiwan, Emmanuel Nebrida from Lupao, Nueva Ecija, Cherny Fernandez ng Misamis Oriental, kay Angela ng Tondo, Manila at sa Salvacion family ng Balot, Tondo. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.